May deadline ngayon. Oo nga, si VP Sara o yung kampo ni VP Sara. Oh. Oo. Yung summons ba ito? Yes, yung summons, Oo. 'di ba? Na parang binigyan sila ng deadline ng Senado, ng impeachment court na sumagot doon sa summons na ipinadala sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Supposedly over the weekend ang deadline noon, pero dahil natapat ng weekend, naging Monday ng 11:59 PM ang deadline. Oo. Pero ang balita ko, kanina, na-submit na raw ng kampo ni VP Sara sa Senado yung sagot. Oh, di on time. Oo, on time. Oo. Alamin natin yung detalye mula kay Marymon Reyes na nakatutok ngayon dyan sa Senado. Marymon, ano nang update? Magandang gabi sa inyo. 3:53 PM kanina nang maipadala ng panig ni Vice President Sara Duterte yung kanilang tugon sa writ of summons na ipinadala ng Senado bilang impeachment court noong June 11. 5:49 PM naman nang dumating din dito sa Senado sa tanggapan ni Senate Secretary Renato Bantug ang messenger na si Arnel Barrientos Jr. mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm. Bitbit niya yung 6 na kopya ng kasagutan o answer ad cautelam. 34 pages ito plus yung verification. Sa unang pahina na nakita natin, sinasabi nito na dapat daw i-dismiss ang impeachment case laban sa Vice Presidente dahil nalalabag nito yung 1-year bar rule na nasa Constitution. Pero hanggang doon pa lang yung nakita natin kasi hindi pa nabibigyan ng buong kopya ang media. Ayon kay Senate Secretary Bantug, ang ibig sabihin ng answer ad cautelam ni Duterte, pinafile daw nila yung pleading with precaution. Posible raw na gusto ng panig ni VP Duterte, ni VP Sara, na i-reserve daw yung ilang argument, pero in compliance sa order ng impeachment court ay naghain sila ng kanilang kasagutan. Ni-receive pa lang ito ni Senate Secretary Bantug at inaasahan nga natin na sa Hulyo, sa pagbubukas ng 20th Congress, ay rolo ng impeachment proceeding, lalo na yung mainit na impeachment trial. Bukas, titingnan naman natin kung magkakaroon ng press briefing mula dito, lalo-lalo na mula kay impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tongol. Balik sa inyo. Nako, Eddie Marymon, kung yun lang, although limited pa lang yung nakikita nyo, pero kung ang nire-request niya ay ibasura dahil dun sa 1-year bar ng impeachment complaint, edi parang pareho nung kay motion ni Senator Bato. Ano? Oo, tama yan, totoo. Kaya pwedeng kapag nakuha na natin, nakakuha tayo ng kopya nito, posibleng lalabas muli doon sa mga ebidensya na nakakalap sa kanilang kasagutan ay yung kanilang mga arguments na sinusuportahan na naman itong 1-year bar rule. Pero again, wala pa sa atin sinasabi si Secretary Bantug, ayaw niya raw pangunahan pa or i-second guess yung mga abogado ni VP Sara. Pero ang tinitingnan din natin dito kung motion to dismiss nga ba to o purely answer lang talaga. Pero since nasabi nga ni Sec Bantug, tinanggap niya pa lang daw ito, hindi pa raw ito nababasa, posibleng yung susunod pang impormasyon, bukas pa natin malalaman. Marymon, alam ko na discuss na itong ad cautelam sa other shows. Pero itong answer, nakita ko kasi kanina, answer ad cautelam, bakit kailangan with caution or ad cautelam? Tama ba yun, with caution? Yes, with caution. Maari nga raw na merong reservations itong panig ni VP Sara, pero nag-comply sila. So doon sa ipinadala nga na writ of summons noong June 11, supposedly until June 21, pero dahil weekend na usog today, ginawa nilang pag-comply itong pagpapadala nila ng kasagutan. Pero since nakalagay nga doon ad cautelam, posibleng meron talaga silang reservations either sa argument, pero nung tinanong natin kung kinikilala ba ng panig ni VP Sara yung jurisdiction ng korte, hindi pa tayo nasagot dito ni Sec Bantug kasi nga raw, hindi niya pa raw nababasa yung nilalaman nito.